Hello everyone, welcome to His Life TV. This is the church that loves God, makes disciples, and impacts our world. For our friends po who may be tuned in for the first time, we want to let you know how we know what love is. Jesus Christ laid down His life for you and for me. And as we proceed po sa ating online streaming, we really encourage everyone po to please share the link sa inyong mga pamilya, mga kaklase, mga kaibigan, kapitbahay. I-share nyo lang po ang ating link so that they may also hear God's message for them. At sa lahat po ng ating mga kasama ngayong oras na ito, gusto po naming malaman kung saang lugar po kayo nanonood. Ayan, kung meron po tayong mga kasama na taga Baguio, paki-hi naman. Hi, I am from Baguio. Pakilagay po sa ating comment section down below, no? Lahat din po ng mga kasama naming kababayan na nanonood na taga-abroad, ayan, paki-shoutout naman po ang inyong location. Like, I am from Singapore, if may kasama po tayong taga-Japan, taga-Italy, ayan, Australia, or kahit saan man pong sulok ng mundo. Welcome na welcome po kayo dito sa ating church online. Now, for more updates, please get connected po sa ating social media accounts. Kindly subscribe and follow His Life on YouTube, Instagram, Facebook, and X. And as we start the celebration po, let me encourage you with this verse in 1 Chronicles chapter 29 verses 11 to 13. Ang sabi po dito, "Yours, Lord, is the greatness and the power and the glory and the majesty and the splendor, for everything in heaven and on earth is yours. Yours, Lord, is the kingdom. You are exalted as the head over all. Wealth and honor come from you. You are the ruler of all things. In your hands are strength and power to exalt and give strength to all. Now, our God, we give you thanks and praise your glorious name." Let us pray. God, we thank you for this wonderful day that you have given us. Lord, we come into your presence today with hearts that are full of gratitude and praise to you. We praise you, God. Bless this time of worship, and we honor you today. In Jesus' name we pray. Amen. Let's all worship the Lord today.
sa buhay na iyong inialay, ibibigay lahat, walang alinlangan, dahil sa buhay na iyong inialay. Sa pagtubos sa buhay na lubos, sa krus na ang dulo ay kalayaan ko. Sa pagtubos sa buhay
adore the glory and honor, blessing and power, because your name alone is worthy, worthy forever. The praise is yours. We give you praise. We give you praise. With hands lifted high, Father, we give you everything that we have. For worship is not about us, Lord. It's not even about what we go through, our seasons, or what we have, or what we experienced. Worship is all about you and will always be about you. So we fix our eyes on you, our author, perfecter of our faith. We lift up this holy hands, Lord, oh God, giving you everything that we have, mind, soul, strength, all of our energy to you alone, just to give you our purest worship. We won't hold back, knowing, Lord, that you are most worthy and you deserve everything that we could possibly give. We love you, Jesus, and we give you our all for your glory and for your
Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Oh, thrones and dominions, oh, powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry. Oh, creation
most worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve glory. Sige po, iyuko natin ang ating mga ulo at manatili po tayong nakapikit. There, no lift your heads before God. There, not open your eyes before God. O Diyos, aming Ama, iniyuyuko po namin ang aming mga puso sa inyong harapan. Hindi po namin iaangat ang aming paningin dahil kayo ay banal. Kayo ay makapangyarihan. Kayo ay puno ng kaluwalhatian. Dalangin po namin ngayong umaga na sa aming pagpapakumbaba, katagpuin niyo kami. Ilapit niyo kami sa inyo. Dahil sa totoo lang po, O Diyos, ikaw lang talaga ang dahilan ng aming pagdako sa lugar na ito. Gusto po namin ng sariwang karanasan mula sa inyo, ng bagong kapakayagan. Dampian niyo kami ng inyong kaluwalhatian at ibulong niyo sa amin, O Diyos. Alam mo ang aming pinagdadaanan. Hindi mo kami iiwan o pababayaan man. Dumaan man kami sa lambak ng kalungkutan, nandoon ka, O Diyos. Kayo higit kanino pa man ang nakakakilala sa amin at nakakaalam ng kalalagayan ng aming mga puso. Kaya dalangin po namin ngayong umaga, O Diyos, sa pangalan ni Kristo Jesus at sa patnubay ng inyong diwang banal, kahabagan niyo kami. Kahabagan niyo kami. Kahabagan niyo kami. Rasya trakhandire sikke trabakhandiseraba. Help us, God, to pull down every mask of pretension. May we come before you in humility. Tulungan niyo po kaming hubarin ang lahat ng maskara ng pagkukunwari at lumapit kami sa inyo ng buong pagpapakumbaba. Salamat po, O Diyos. Dahil sabi mo sa inyong salita, nalulugod ka sa mga pusong mababa at nanginginig sa inyong mga salita. Salamat po, O Diyos. Pinupuri ka namin at dinadakila. Palakpakan po natin ang Panginoon. Come on, church. Give God the best clap offering this morning. Come on. Put your hands together and let's make a joyful noise. Give God praise. Command your soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. We will praise you, God. We will praise you with our body, Lord, with our soul, with our spirit, oh God. Oh, rasatraba khantere besenteraba. Shukraba khataya rabasande. Come on. Give God praise. Give God praise. Give God praise. Hallelujah. We give you praise, God. We give you praise, God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lahat po ng excited sa salita ng Diyos, magsabi ng Amen. Lahat po ng excited sa salita ng Diyos, magsabi ng Amen.
By the way, welcome po sa His Life International City Church. We are the church that loves God, makes disciples, and impacts our world. And of course, allow me to greet you. Joyful Sunday, everyone! Parang hindi naman kayo joyful eh. Ang lahat po ng joyful ngayong umaga, magsabi ng Amen! Alright. Bago po kayo maupo, allow me to read our scripture this morning. Isaiah 66 verse 2 from the New Living Translation. And sabi po, my hands have made both heaven and earth. They and everything in them are mine. I, the Lord, have spoken. I will bless those who have humble and contrite hearts who tremble at my words. O Diyos, aming Ama, pagpalain niyo po ang inyong salita. Banal na Espiritu, kayo pong malayang kumilos sa aming kalagitnaan. Pagpalain niyo po ang inyong mga anak. Pagpalain niyo ang inyong lingkod. Walang sino man ang maluwalhati sa aming kalagitnaan maliban sa inyong pangalan. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Let's give the Lord another clap offering. Praise God. Praise God. Amen. Sige po, pwede na po tayong maupo. Okay? Alright. So, pwede pong pakisabi sa inyong katabi, humanda ka. May handa si Lord. Yan. Okay, sino po ang naniniwala na may handang sasabihin sa atin ng Panginoon ngayong umaga? Amen? And let me start off by sharing with you a small and cute story. Sino po sa inyo nakakita na ng lumilipad na pagong? Oh, wala pa. Okay. That's the title of my story this morning, The Flying Turtle. Once there was an ordinary turtle which lived in a simple pond. Minsan po, isang araw, mayroong isang pangkaraniwang pagong na nakatira sa lawa. To her, that's all there is in the world. Sa kanya po, yun na yung kanyang buong mundo. Palangoy-langoy sa kanyang lawa. One day, two beautiful swans came upon her pond and invited her to see the outside world, the bigger world. So isang araw po, may dumapong dalawang magagandang swan dun sa kanyang lawa at niyaya siya. Sabi sa pagong, halika, kailangan makita mo ang mas malaking mundo, mas malawak na mundo. So what they did, they told the turtle to bite a stick. Pinakagat po siya sa stick and they fly her around for her to see the bigger world than her usual pond. In their flight, they saw other birds who were amused of the flying turtle. So habang lumilipad po sila, pinapasyal nila yung pagong, may nakakasalubong po silang ibon. At tuwang-tuwa po yung mga ibon kasi lumilipad yung pagong. Sabi po ng mga swan, the two swans introduced her as the most regal and famous queen turtle that live in a beautiful pond as her kingdom. Sabi po ng swan, ito yung pinakamaganda at makapangyarihang pagong na nakatira sa kanyang kaharian na lawa. Siya ang reyna ng mga pagong. So yung pagong po, the turtle, to her delight, she wanted to receive the compliment. So what she did, she opened her mouth and said, yes, they were right. I am the queen turtle. May nakabagyo. Ang lahat po ng turtle magsabi ng amen. Madalas so, nagkakasubukan pagdating sa bibig. Today, God's message to us is entitled, The Blessing of Humility. Ang pagpapala ng kapakumbabaan. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Alright? Praise God. Ang lahat po ng humble, magsabi ng amen. Ay, wow. Ang lahat po ng may mababang kalooban, magsabi ng amen. Talaga lang, ha? Sige po. Pasok naman po kayo lahat, kahit sa first at second, ganyan din talaga ang sagot nila. Maya-maya, it will cross over. Ang sabi po ng quotation, let me read this. Pride says, be superior, promote yourself. Kapag ganito daw po naririnig natin, ang nangungusap yung kayabangan. No? Maging angat ka sa iba. No? I-promote mo sarili mo. Humanism says, be capable,
believe in yourself. No? Kapag daw ang naririnig mo ay, kaya mo yan, maniwala ka sa iyong sarili, yun ang tao na nagsasalita. But God says, be wise, humble yourself. Amen? May talino po talaga sa pagiging mababa. Ang lahat po ng humble, magsabi ng amen. Mangilan-ngilan na lang. Maya-maya po, madideliver na tayong lahat. Okay? The word humble, by the way, came from the Latin word humilis, which means low, small, or slight. From which we derive the word from humilis, nakuha po natin yung salitang humility. Kaya po yung humble at humility, they can be used interchangeably or synonymously. Ang humility po, o kapakumbabaan, ang ibig sabihin niyan, it is not thinking less of yourself or tinitingnan mo sarili mo ng mababa. It is thinking of yourself less. Bagkos, tinitingnan mo ang kinokonsidera mo ang sarili mo ng madalang. Okay? Sabi nga, when we stay focused on God and helping other people, we naturally think less about ourselves. No? Kapag daw po ang atensyon ng ating pananaw, ng ating paglilingkod ay sa Diyos at sa tao, madalas na isasantabi natin ang ating sarili. Ang tawag doon, kapakumbabaan. So ang kapakumbabaan po ay hindi pagtingin ng mababa sa ating sarili, because otherwise then that is not called humility, that is called false humility. So ang malusog at tamang pagpapakumbaba ay yung masyadong nakatuon ang tingin mo sa Diyos at sa paglilingkod mo sa tao na naisasantabi ang iyong sarili. That is called humility. Amen. Ang lahat po ng humble, magsabi ng Amen. Oh my God. Sabi po ni Mr. Dihan, no? Si Mr. Dihan po ay isa sa mga manunulat ng mga feature articles sa Daily Bread. Sabi niya po one time, humility is something we should constantly pray for, yet never thank God that we have it. Yun daw pong kapakumbabaan na isang bagay na dapat pinapanalangin natin palagi sa Diyos. Panginoon, tulungan mo kung magpakumbaba. Panginoon, tulungan mo kung maging mababa. Constantly, we ask God to make us humble. But we don't thank God that we have it. Because the moment we thought we are humble, that is actually the time that we are not. Amen? Ang lahat po ng humble, magsabi ng amen. We're almost there, almost there. Okay? So, alam niyo po, sabi nga, bakit naman natin iisipin yung ibang tao kaysa sa ating sarili? Why would anybody choose to think of others more than think of themselves? It is because God told us to do so. Sa katunayan po, ang daming pangako sa Biblia para sa taong mababa at isa lang pong alam kong pangako para sa taong mayabang. Sabi ng Bible, God opposes the proud, but He give grace to the humble. D.L. Moody said, be humble or you'll stumble. Pag hindi ka nagpakumbaba, baka ikaw ay madapa. Ang lahat po ng ayaw madapa, magsabi ng amen. Ang lahat po ng mababa, magsabi ng amen. Okay na po, alam naman ni Lord yung puso natin. Amen? Sabi po ni Andrew Murray, si Andrew Murray po ay isang Kristiyanong manunulat na napakaganda po ng kanyang paliwanag patungkol sa humility. And I read, humility is perfect quietness of the heart. Yan. Yun daw pong kapakumbabaan, yun yung ganap na katahimikan ng puso. Na hindi ka aligaga kahit hindi ka mapansin. Na hindi ka nagwawala kapag hindi mo natanggap yung akala mo, deserve mo. Alam niyo po, lahat ng tao ngayon, bata, babae, bata, matanda, babae, lalaki, mayaman, mahirap, may pinag-aralan o wala, biktima po tayo ng entitlement. Yung feeling natin, we deserve everything. Feeling natin, karapat-dapat tayo sa lahat ng bagay. Pero ang taong mababa po, tahimik ang kanyang puso. Datnan siya o hindi, pansinin siya o hindi, tahimik lang siya. Sabi po dito, it is for me to have no trouble, never to be fretted or vexed or irritated or sore or disappointed. Yung taong mababa daw po, wala siyang problema.
pansinin siya o hindi. Hindi ho siya nagtatampo, hindi siya naihinggit, hindi sumasama ang kanyang loob, hindi siya naiirita. Aba, tao pa ba to? Kaya nga ho, mahirap maging mababa. It is to expect nothing, to wonder at nothing that is done to me, to feel nothing done against me. No? Kahit ano daw po yung gawin sa kanya, okay lang siya. Wala siyang inaasahan. Sabi pa po dito, it is to be at rest when nobody praises me. Ay, pambira siya. And when I am blamed or despised. Kahit hindi daw siya pinapansin, kahit pinagsasabihan siya, kahit hindi siya pinupuna, okay lang siya. Sino po dito ang nakaka-relate doon? Sino po dito ang may Facebook? Magtaas ng kamay. Wala lang po, tinanong ko lang. Mamaya po natin yan daanan. Okay, tuloy ko lang po. Andrew Murray continue by saying, it is to have a blessed home in the Lord where I can go in and shut the door and kneel to my Father in secret and be at peace as in a deep sea of calmness when all around is trouble. Ibig sabihin daw po, yung kapakumbabaan, yun daw po yung tahanan ng ating puso. Na kapag tayo ay nasa presensya ng Diyos, sinasarado natin ang ating pintuan at tayo lumuluhod sa ating Ama na kung saan ini-enjoy natin yung kapayapaan ng Diyos kahit na yung buong paligid natin ay may kaguluhan. That's the kind of humility na sinasabi niya. Ito pa po, kaya alam niyo po, mahirap sa atin na maging mababa kasi ang humility, sabi ni Andrew Murray, bunga yan ng ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. It is never our nature to be humble. Sabi po dito, it is the fruit of the Lord Jesus Christ's redemptive work on Calvary's cross, manifested in those of His own who are definitely subject to the Holy Spirit. Yun daw po mga taong totoong mababa. Yun yung mga tumanggap dun sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. At sila yung nagpapasakop sa pangunguna ng banal na spirito. Tayo po mga tao by nature, sabi nga po ng propetang Isaiah, para tayong mga tupa. Ano po ba yung mga tupa? Matitigas ang ulo, nagkanya-kanya ng lakad. Kaya marami naligaw. Pero ngayong po umaga, meron akong mabuting balita. We have a good shepherd that went along the way to search and find for each and every one of us. And that good shepherd is none other than the Lord Jesus Christ. Come on, palakpakan po natin ang Panginoon. Amen? Praise God. Ngayon pong umaga, allow me to share with you the blessings of humility. Ito yung mga ibinibigay ng Diyos sa mga taong mababa. Number one, God will lead the humble. Aakay ng Diyos ang mababa. Madalas po tayo, aminin natin at sa hindi, kaya tayo naliligaw, hindi tayo nakikinig sa guidance. Sino po dito yung mga may sasakyan at mga sasakyan ninyo, may GPS, pati cellphone nyo, may Waze, no? I-activate nyo kunwari, tapos pag sinabi ng Waze, on the first corner, turn right. Kaya ba't may left ka? On the roundabout, take the second exit. Kaya ba't may third exit ka? Tapos sasabihin mo, ba't naligaw ako? Mali naman itong Waze na ito. Hindi ka sumusunod. Andiyan mo kayo? Kasi nga, likas ng tao, hindi siya pala sunod. Okay? Sabi mo sa katabi mo, kapag po hindi natin alam ang gagawin, which way to turn, left, right, or probably we don't want to give up, papasok ba tayo, aatras tayo? Sabi po, yun yung pagkakataon na magpakumbaba na lang tayo. You know why? When you humble yourself, God will make your next step clear. Papakita sa iyo ng Diyos yung susunod na hakbang na dapat mong gawin na mas malinaw. At kapag hinayaan mo ang Diyos na i-guide ka, you will make fewer mistakes until to the point that your steps are directed by the Lord. Sabi po ng Psalm 25 verse 9, He leads the humble in doing right, teaching them His way. No? Napakasarap lang po nung sumusunod sa guidance at leading. Ang hirap kaya nung nag-guide at nag-lead. No?
Kasi pag ikaw ang guide at naligaw kayo, sino ang sisisihin? But you know what? The humble, they will be led by the Lord. Huwag ho tayong magmarunong. Tayo po kasi mga tao, pala desisyon tayo eh, no? Pati Lord, paki-desisyon tamo. Okay ko mo Lord, okay na ako yan eh, agyo ko na yun eh. Tapos pag narating tayo sa dead end, Lord! Asan ka? Likuan mo ko eh. We have to understand, again, ang sabi po, same scripture from the NIV, He guides the humble in what is right and teaches them His way. Psalm 32 verse 8 says, the Lord says, I will guide you along the best pathway for your life. I will advise you and watch over you. Ganda lang po, no? Ito po ang pagpapala doon sa mga taong mababa, na kapag pinahintulutan nila ang Diyos na siyang manguna sa kanila, ang pangako po ng Diyos, He will not only guide you. Not only guide you. He will guide you along the best pathway for your life. Amen? Kumbaga po sa ways, hindi lang kanya i-guide sa tamang daan, pipiliin pa niya yung daan na walang traffic. Kaya lang, minsan, mantigas pa rin ang ulo mo talaga. Dito ako sanay. Kahit may traffic dito, dito ako. Are we following? Kapag mababa tayo, ang pangako ng Diyos, i-guide niya tayo. I came across po this stanza from a song entitled The Shepherd Boy, mula po sa aklat na Pilgrim's Progress na sinulat ni John Bunyan. Sabi niya, he that is down needs fear no fall. Tama naman, di ba? Kung mababa ka na, wala ka nang takot pang mahulog. Kasi mababa na ka. Andiyan pa po ba kayo? Nung makalukluk na ka king gabon, mababa na ka. Tatakot ka pang manakbag. Hindi na, di ba? Pero kung nasa taas ka at hindi ka na maging maingat, puta, manakbag ka. Alright? So kaya ho, napaka-importante sa atin that we allow God to guide us so that we will be spared from this. Sabi ho nung kanta, tuloy ko lang, he that is low, no pride. He that is humble, ever shall have God to be his guide. So kapag mababa daw po tayo, ang Diyos palagi ang siyang magiging giya natin. Amen? Ang lahat po ng gustong i-guide ng Diyos, magsabi ng Amen. Ang lahat po ng gustong patnubayan ng Diyos, magsabi ng Amen. Ang lahat po ng humble, magsabi ng Number 2, una, ang blessing ng humility, if you are humble, God will guide you. Pangalawa, God gives more grace to the humble. Amen? Bibigyan ng Diyos ng higit pang biyaya ang mababa. Sino pong naniniwala na ang Diyos pinapasikat niyang araw sa masama at sa mabuti? Kahit Kristiyano ka o hindi, sisikat at sisikat ang araw. Sino po naniniwala na pag bumaha, babaha sa masama at sa mabuti? Nakakita na po kayo ng baha umiwas sa bahay ng mabuti? Pag baha, baha lahat. Okay? Sino po naniniwala pag bumagyo, babagyuhin lahat, masama at mabuti? Pastor, anong kahibaan nun? Ang kahibaan, ito. Kapag mabuti ka, ang sabi ng Diyos, if you are humble, God will give you more grace. Nasaan ang more grace doon? Sabi po nila, dumaan man tayo sa ilog, hindi tayo malulunod. Uminit man ang sikat ng araw, Diyos ang ating payong. Dumaan man tayo sa apoy, hindi tayo masusunog. Bakit? Kasama natin ang Diyos. That is what we call more grace. Amen? Come on, palakpan po natin ang Panginoon. James chapter 4, verses 6 to 8, ang sabi po ng New King James Version, but He gives more grace. Ang Diyos po, nagbibigay siya ng higit pang grasya. Therefore, He said, God resists the proud, but gives grace to the humble. No? Wag ho tayong magmarunong. Dahil sa aminin natin sa hindi, limitado pong nakikita natin sa buhay. Kung tayo ay nalalagay sa mga sitwasyong hirap tayong magdesisyon, ang tama pong gawin, magpakumbaba. At pahintulutan natin ang Diyos na siyang pumatnubay sa atin at pangalawa, ang Diyos ang magbibigay sa atin ng higit pang grasya. Ang sabi po ng NLT rendering, and He gives grace generously.
Tanong ko lang po, sino po dito mga parents magtaas ng kamay? Parents. Ay, siyempre pag parents may anak. Sino po yung mga may anak dito? Magtaas po ng kamay yung mga may anak. Yung mga naggalit na sa kanilang mga anak, magtaas po ng kamay. Minsan talaga nakakagalit sila no? Sinabi ko rin po yung kanina dyan. Ay, sino po yung hanggang ngayon, mahal na mahal nyo pa rin yung mga anak nyo? Okay? Tayo lang yan. Tao lang tayo. Let me explain. Every time po na nagde-dedicate ako, I use tools in parenting, the Bible and the paddle. And the paddle is what I usually explain na kapag ang bata nagkamali, kailangan paluin. And I get to explain na there is a difference between discipline and parental love. Ang itinuro po kasi sa atin noong unang panahon, medyo hindi tama. Patseberugan may nga nakana. Pag pinalo mo yung bata, huwag mong kikibuin. Sumberugan mo yan may bubuldan, dagul walub yan, loko. Mali po pala yun. Pag pinalo ang bata, dapat doblehin ang pagmamahal. Bakit? Let me explain again. Kapag po pinalo ang bata, we are doing what discipline requires. Kapag nagkamali, kailangan disiplinahin. Pero bilang magulang, ang pagmamahal mo unconditional. Kahit nagkamali siya, mahal mo pa rin siya. So you impose the discipline and yet you double the affirmation na disiplina lang pero mahal mo pa rin siya. Tanong, sino pong mas magaling, tayo o yung ating amang nasa langit? Yung ating amang nasa langit, kahit paulit-ulit yung pagkakasala natin, kahit matigas yung ulo natin, oo, didisiplinahin niya tayo. Pero yung kanyang pagmamahal, unconditional. Ang tawag po doon, God gives more grace. Grasyoso lang ang Diyos sa atin. Amen? Ang sabi po ng Proverbs 3, verse 34, the Lord opposes the proud, but He gives more grace to the humble. I came across an old hymn. Nung makita ko po yung hymn na to ay siguro 17 years old lang ako. Okay? During that time, nasa bundok po kami ng Zambales. We are doing fast with the missionaries there, at inaawit po nila ito. Sobrang lakas lang po ng dating sa akin, which I would like to share with you. Ang title po ng hymn ay, He Giveth More Grace. Sabi niya po, He giveth more grace as our burdens grow greater. He sendeth more strength as our labor increase. Nagpapadala daw po ng Diyos ng dagdag na grasya kapag dumadami yung ating pasanin. Nagpapadala siya ng dagdag na lakas kapag yung trabaho natin dumadami. To added affliction, He added His mercy. To multiplied trials, He multiplies peace. No? Kapag daw po dumodoble yung ating paghihirap, dinodoble niya yung kanyang kahabagan. Kapag dumadami yung ating pagsubok, pinaparami din niya ang kanyang kapayapaan. Sabi po na second stanza, when we have exhausted our store of endurance, when our strength has failed ere the day is half done, kapag daw po naubos na natin yung lahat na nakaimbak nating lakas, kapag yung ating lakas ubos na at hindi pa tapos ang maghapon, when we reach the end of our hoarded resources, kapag yung mga nakatago nating resources, wala na rin. Sabi po dito, our Father's full giving is only begun. Kapag nawala na lahat yan, nagpapasimula pa lang magbigay ang Diyos. That is more grace. Amen. Sabi po dito, and I like this part, fear not that thy need shall exceed His provision. Our God ever yearns His resources to share. Huwag daw po tayong matakot na yung pangangailangan natin mas malaki dun sa kayang ibigay ng Diyos. Hindi po. Dahil ang Diyos gustong-gusto niyang ibigay ang lahat ng meron siya sa atin. Sabi po dito, lean hard on the arm everlasting, availing the Father, both thee and thy load will upbear. Ganda, no?
Sabi po niya, sumandal ka ng maigi sa braso ng Diyos. Yung braso na bubuhat sa iyo at hindi lang ikaw, pati yung pasanin mo, bubuhatin niya. That's the Father that we have. Amen. Amen. Ang tawag ho doon, God gives more grace to the humble. Kaya sabi ko, pambihira yung mga kanta ng unang panahon no? Ang lalalim. Sabi ho nung huling verse, His love has no limit, His grace has no measure, His power has no boundary known unto man. Yun daw pong pagmamahal ng Diyos, walang limitasyon. Yung kanyang grasya, walang sukat. Yung kanyang kapangyarihan, walang kasukdulan. Kaya nga, kapag nagpakumbaba tayo, hindi ho tayo lugi. Kasi kapag nagpakumbaba tayo, yung lahat ng nasa atin, ibibigay ng ating amang nasa langit. Pansinin niyo ho yung huling dalawang linya. For out of His infinite riches in Jesus, He giveth and giveth and giveth again. Hindi ho tumitigil ang Diyos sa pagkakaloob. Amen? Kaya ho, sa totoo lang, akala ho natin, dito ho kasi tayong mga tao, sa mundo na ating ginagalawan, akala natin, ang angat, yung mataas, yung lumalaban, sila yung pinagpala. Mali po. Iba ang pamantayan ng mundo sa pamantayan ng Diyos. Sa pamantayan ng Diyos, pinagpala ang mababa. Blessed are the meek. Blessed are the humble. You know why? Because they have the Father's backing on them. Hindi lang niya tayo papatnubayan, hindi lang niya tayo bibigyan ng higit pang pagpapala. Sabi po ng Proverbs 3 verse 34, again, the Lord opposes the proud but gives more grace to the humble. Amen? Ang lahat po ng humble, magsabi ng amen. Nakuha na ho natin. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Right? God will guide the humble. God will give more grace to the humble. And lastly po, dito tayo magtatapos, God will refresh the humble. Sasariwain ng Diyos yung mga mababa. Tingnan mo nga ang katabi mo, kung mukha yang pasas, sun-dried raisin. Ibig sabihin, no, baka kailangan niyang magpakumbaba para ma-refresh ba? Okay? Sa totoo lang po, ano po yung nagpapa-stress sa atin? Di ba, pride? Minsan, kaya ka na-stress, masyado mong iniisip yung sasabihin ng ibang tao sa iyo. No? Naalala ko po minsan, meron po kaming icebreaker. Doon sa icebreaker na yon, ang ano ay, arrange yourself according to the degree of your stress. Ba, merong naupo doon sa pinakauna, wala akong stress, sabi niya. Eh, yung asawa niya, nandun sa dulo. Eh, bakit ka na? Siya daw po pinakamaraming stress. Sabi ng asawa, siya may stress. Ako nagbibigay ng stress sa kanya. Alam niyo po, sa totoo lang, sabi dito, if we are prideful, our stress will build up. Pag matigas ang ulo natin, hindi tayo nagpapaturo, hindi tayo nagpapasakop, talagang ma-stress tayo. Pero kapag tayo po ay mababa, God will refresh us. Makinig ko kayo sa akin. Madalas si Lord, panig siya sa mga underdog. Diyan ang masasambot, diyan ang yadanag yung pagtanggol yung sarili da, diyan ang manyulok na lamok, ay ba't gagaga? Ganun sabi, Lord, ako na naman yung meka mo. I assure you, God is right there on that corner with you. Dahil ang sabi ng Lord, dun sa mga humble, okay, God will refresh them. Sometimes we get all stressed out because we are always thinking of what people will say about us. Makinig ko kayo sa akin, huwag niyong pakialaman, huwag niyong pansinin kahit anong sabihin ng mga tao sa inyo. Isa lang ang dapat pinagtutuunan natin ng pansin, kung anong sasabihin ng Diyos sa atin. What God will say about us is more important than what people will say about us. You know why? People don't see your heart.
People don't read your motives. People don't know what you are going through. But God knows. And God said, He will be with you. Amen. Come on, palakpan po natin ang Panginoon. Kaya sa totoo lang po, minsan masyado tayong na-stress dahil sa kakaisip doon sa sasabihin ng mga tao sa atin. Nakakapagod po yung ganong lifestyle. Gusto nyo pong mawala yung stress? Gusto nyo pong ma-refresh? Pakinggan natin kung ano sinasabi ni Jesus. Matthew 11:28 verse 28 to 30, sabi po ng Passion Translation, Are you weary? Lahat po kayo, pagod? Carrying a heavy burden? Mabigat ba yung pinapasan mo? Sabi ni Jesus, Come to me. I will refresh your life. Balo na rugo ning Ginoo, na lupa na kang pasas. Kaya sabi na, Kenny, break ka pa, break ka muna, worship ka muna. Diba? Diba? Ang refreshing talaga nasa presence ni Lord. Amen? At pag nasa presence ka ni Lord, you cannot help but to humble yourself. Na-miss out ko po ito, but praise God, I was reminded. Sabi nga, hindi ko lang, nabanggit ko ba kanina? Kung nabanggit ko, ulitin ko. Sabi ganon, if you know God, you will be humble. But if you know yourself, you can never be proud. Tama, di ba? Kasi mas nakikilala natin ang Diyos, mas lumalalim yung pagpapakumbaba natin. Kasi ang laki ng Diyos, ang banal niya, puno siya ng kaluwalhatian, napakalawak ng kanyang kapangyarihan. We are thus comparison sa Kanya. Pero kapag kilala natin yung sarili natin, pwede magmaragol. Ba't di tayo mag-aminan? Sige nga, mag-aminan tayo. Pag-usapan na lang natin yung pride natin, yung init ng ulo natin, yung balasik ng pagsasalita natin. Di ba? Meron ba tayong pagmamalaki? Idagdag pa natin yung mga bagay na tayo lang ang nakakaalam. Di ba? Kaya, kapag kilala mo ang sarili mo, hindi ka pwede maging proud. Pero kapag kilala mo ang Diyos, talagang magiging humble ka. Amen. Lalo na po sa mga relasyon sa loob ng pamilya. Sabi ko nga, sa mag-asawa po, kahit mabilis lang, minsan tumatagal yung diskusyon kasi walang unang gustong magpakumbaba at magsabi ng, I'm sorry. Okay? Para maging madali po at ma-refresh yung relationship, mag-sorry na. Okay? Kahit sa mga magulang, sa mga anak, ganun din. Okay? Makinig ho kayo sa akin. Hindi kabawasan sa ating pagkatao ang pagpapakumbaba at pagsabi ng I am sorry. Madalas, doon tayo pinagpapala ng Diyos. Amen. Amen. Sige po, tayong lahat ay tumayo. Okay? Sino po dito ang gustong ma-refresh? Ang sabi po ng Jeremiah 31 verse 25, I will refresh the weary and satisfy the faint. Pagod ka na ba? Wala ka na bang lakas? Lumapit ka sa Panginoon dahil gusto kanyang sariwain. Meron pong isang account sa Biblia bago po tayo manalangin ngayong umaga. Ito po isang account ng tao na pinakita sa atin kung paano magpakumbaba. Kahit siya ay nasa posisyon, hindi niya tinignan ang kanyang posisyon. Pinili niya ang magmukhang tao at magpakumbaba. At dahil sa kanyang pagpapakumbaba, binigyan siya ng Diyos ng pangalan na higit sa lahat ng klase ng pangalan. At ang sabi po ng Biblia, balang araw, ang lahat ng tuhod ay luluhod at ang lahat ng labi ay magsasabi na si Kristo ang Panginoon. Allow me to read Philippians chapter 2 verses 3 to 11. Sabi po dito, don't be selfish. Don't try to impress others. Be humble, thinking of others as better than yourselves. Don't look out only for your own interests, but take on interest in others too. You must have the same attitude that Jesus Christ had. Though He was God, He did not think of equality with God as something to cling to. Instead, He gave up His divine privileges. He took the humble position of a slave and was born as a human being. When He appeared in human form,
He humbled himself in obedience to God and died a criminal's death on a cross. Therefore, God elevated him to the highest place of honor and gave him the name above all other names, that at that name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue declare that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo pong lahat ay umuko at manalangin. O Diyos, aming Ama, pinagpapala ka po namin at inadakila. Salamat po, Diwang Banal, sa patuloy na pakikitungo niyo sa amin. Na sa pagpapaunawa na ang paraan ng inyong pagpapala ay nasa pagpapakumbaba. Tulungan niyo po kami na isuko ang aming mga kasarinlan sa inyo. Dahil sa totoo lang po, walang dunong sa aming sariling pangunawa. Walang lakas sa aming sariling bisig. At walang tagumpay sa aming sariling pagpupunyagi. Ang lahat, grasya mo lang. Maging sa aming pagpapakumbaba, hindi po namin likas ang maging mababa. Bunga po ito ng ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya dalangin po namin ngayong umaga, ibalik nyo kami sa krus ni Kristo. Taas po natin ang ating mga kamay, sambahin po natin ang Panginoon. Let's just worship God. Habang po ang lahat ay nakayuko at nakapikit, I would like to open the altar for everyone. Nais ko pong kausapin yung mga bisita natin who came for the first time. Or probably kahit po yung ibang kasama na natin, matagal na kayong dumadalo, pero hanggang ngayon, mabigat pa rin ang mga pinagdadaanan nyo. I'm sure this is the right time for you to humble yourself before God so that you can experience God's guidance, more grace, and refreshing in your life. If you want that, I want you to accept Jesus as your Lord and Savior. Sige po, samahan niyo ako sa ganitong panalangin. Sabihin po natin, Panginoon, binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap ko si Kristo bilang aking sariling Diyos at tagapagligtas. Inaamin ko po, matigas ang aking puso. Hindi ako nakikinig. Madalas naliligaw ako, nagkakamali, aminado po ako, makasalanan ako. Patawarin niyo po ako. Salamat sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Salamat po sa kapatawaran, sa kaligtasan, sa buhay na walang hanggan, at lalong higit, O Diyos, sa pagsusulat niyo ng aking pangalan sa aklat ng buhay. Simula po ngayong araw, susunod ako sa inyo. Paglilingkuran ko kayo. Mamahalin ko kayo. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God.
Praise God for His wonderful message for us today. And we are just so blessed that you were able to join us in our online celebration. We would love to know your highlights from the message a while ago. Paki-type in lang po yan sa ating comment section down below. For your love offering po, if you want to give, here are some few ways where you can send your offerings. Naka-flash po yan sa ating mga screen ngayon. Thank you po for your generosity. Thank you once again for joining our online streaming. We're hoping to see you again next week. For now, let me turn you back to Pastor for the benediction. Praise God. Yun daw pong humility, hindi nakikita sa nakasimangot na mukha. Ang lahat po ng pinagpala, magsabi ng amen. Alright, praise God. Pakitignan mo ang katabi mo at sabihin mo sa kanya bago tayo lumabas, mukha kang humble today. Pag sinabi niyang, I thank you, sige. Raise your hands. I would like to bless you with the word of prayer. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you. The Lord be gracious with you. The Lord bless you with His guidance. The Lord bless you with more grace. The Lord bless you with refreshing. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and all God's people will say, Amen and Amen. Good morning po, and God bless.